Naisip mo na ba na mayroon pa bang buhay pagkatapos ng kamatayan? O kaya naman pwede ba tayo katulad ng isang bulaklak na biglang umusbong na lang 'no, na magkaroon ng pag-asa pagkatapos na malibing na ang lahat? Ano po ba talaga ang ibig sabihin ni Jesus nang sinabi niyang, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay," 'no? Kung inaasahan po ba natin na mawawala yung takot natin o yung ating pong hininga 'no, at, ang ating pananampalataya, ang mensahe po ba na ito ay para sa atin? Nakasaad po sa John 11:25 'no, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin kahit siya'y mamatay ay mabubuhay." Ang talata pong ito ay, winika ni Jesus sa libingan po ni Lazaro 'no. Sa sandaling tila yung kamatayan po ang, huling salita 'no. Naniniwala si Marta, yung kapatid po ni Lazaro, sa muling pagkabuhay. Ito po ay sa hinaharap. Ngunit binunyag po ng ating Panginoong Hesus ang isang, kasalukuyang katotohanan 'no, yung present truth. Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay 'no. Binago po ng pangako na ito ang lahat. Ang kamatayan ay hindi katapusan sapagkat si Jesus mismo ang simula ng panibagong buhay. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang pangyayari, ito po ay isang persona. At ito ay na kay Kristo, Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay at walang hanggang buhay. Kaya dapat po tayo ay manalig sa Kanya. Tingnan po muli natin ang ating pong teksto at, memorize po natin ito, sa English po natin basahin 'no. Ito po ang sabi, John 11:25, Jesus said unto her, "I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall live." Ano daw po yun? Ulitin natin. John 11:25, Jesus said unto her, "I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live." Okay? Napakaganda po ng mga pangako na ito na binigay sa atin ng ating Panginoon. At meron po tayong, four points, no? Para po sa discussion po natin for this morning. Yung alalahanin po natin yung acronym na LIFE. Yan. So ito po yung point po natin, letter L, Lord over death, no? Ang ating Panginoong Hesus, siya rin ang Panginoon, no? Sa kamatayan, no? Siya po ang nakapanaig, no, sa kamatayan. Letter I, invitation to believe, no? Ang talagang unang hakbang ay tayo po ay manampalataya, tayo po ay maniwala 'no, para makuha po natin ang buhay. At letter F 'no, future hope and present power 'no. Sa hinaharap makukuha po natin yung buhay na walang hanggan, pero ngayon pa lang ay meron tayong kapangyarihan na managumpay. And letter E, eternal assurance in Christ 'no. Meron po tayong, kasiguraduhan 'no, para po sa walang hanggan na binibigay sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. So ito po yung apat na points sa ating pong titingnan. Sige nga po, tingnan po natin yung una, Lord over death. Ang sabi po ng ating Panginoon, "I am the resurrection." No? Siya daw po ang, muling pagkabuhay na maguli. Hindi po lamang dinala ni Jesus ang muling pagkabuhay. Siya po mismo ng muling pagkabuhay. Hindi lang po niya hawak-hawak na ibibigay sa atin na pagka marami ang nakatanggap ay mauubos na, no? Ang kanyang kapangyarihan po ay umaabot lampas po sa libingan, no? Ang kamatayan ay yumuyuko, no, sa kanya pong tinig. Ibig sabihin, tayo man ay mamatay, katulad ni Lazaro, ay mabubuhay, no? Kung hindi pa po natin alam yung kwento ni Lazaro, ito po ang nangyari po doon. Si Lazaro po, Lazaro, Marta at saka si Mary, sila po ay kaibigan ng ating Panginoong Hesus, no?
malayo po ang lugar nila at si Jesus po ay gumagawa, no? Siya po ay nagpapagaling ng mga may sakit. May dumating po na mensahero at sinabing, yung iyong kaibigan na si Lazaro ay may sakit, no? Pero ang ating Panginoon, hindi po agad siya umalis dun sa kanyang kinalalagyan. After 2 days, saka lang siya naglakad, no? So, matagal po yung paglalakbay, umabot po siya doon ng ilang pang araw. Pagdating po niya doon, patay na si Lazaro. Okay? So, sabi ni Jesus kay Marta, wag ka umiyak, no? Dahil merong pagkabuhay na maguli, no? Pero sabi ni Marta, sa ano pa 'yon, sa hinaharap pa po 'yon, hindi po 'yon ngayon. Kaya ito nga yung sinabi ng ating Panginoon, I am the resurrection and the life. At tinanong ng ating Panginoon, saan niyo ba siya nilibing? So pinuntahan po nila, no? Kaya nga ang ating Panginoon nakatayo doon, nandun din yung pinakamaikling text, and Jesus wept, no? At siya po ay nanalangin at sinabi niya doon sa Lazaro, bumangon ka, no? Binuksan po nila muna yung libingan at sinabing, Lazaro, bumangon ka. At bumangon nga si Lazaro. At sinabi niya, kalagan niyo siya. So yun po, yung pagkabuhay na maguli, no? At ito po ay actually galing sa ating Panginoon. Sinabi lang po niya, Lazaro, bumangon ka. At si Lazaro po ay bumangon, no? Kaya nga dito po sa John 14:19, no? Because I live, ye shall also live, no? Ang ating Panginoon, namatay po siya, pero after 3 days nabuhay ulit ang ating Panginoon. So kung papaano ang ating Panginoon na inabuhay na maguli, ganun din po tayo. Meron ding pangako ang ating Panginoon na tayo po ay mabubuhay na maguli. Ang sabi naman po sa Revelation 1:18, I am he that liveth and was dead, and behold, I am alive forevermore. No? Siya daw po yung nabuhay, siya po ay namatay, pero nabuhay na maguli at ngayon ay nabubuhay magpakailanman. Ang ganda po ng pangako po na ito. So, matatakot po ba tayo sa kamatayan? Kung alam po natin na after death, there will be resurrection. No? At ang kailangan po natin ay manalig lang sa ating Panginoon, magtiwala sa ating Panginoon, tanggapin siya na ating pong tagapagligtas. No? Hindi tayo kailangan mag-ipon para magbayad. No? Hindi po ito para sa mga mayayaman lang. Ito po ay para sa lahat ng tao. Ang buhay, no, ang buhay na maguli ay para sa lahat. At wala po itong bayan. Kailangan lang tayo manalig sa ating Panginoon. Sabi po sa Desire of Ages, page 780, Christ broke the fetters of the tomb, and that grave could hold no longer the Son of God. No? Binali po ng ating Panginoon sa Kristo yung mga tanikala ng libingan. At hindi na kailanman mapipigil, no, ng hukay ang anak ng Diyos. At ito po, no, ay talagang napakagandang pangako sa atin. Makapangyarihang katotohanan na tayo po ay manalig sa ating Panginoon at magtiwala sa ating Panginoon. Alam niyo po, yung kamatayan, hindi po ito bilangguan, no? Kundi ito po ay daanan lamang, no? Hindi po ito sumpa, no? Kulit corona, no? Yan po ang sabi sa atin ni Charles Spurgeon. Kapag natanggap natin ang buhay na walang hanggan, ito po ang corona na ibibigay po sa atin. Wala na pong kamatayan, wala nang lungkot, no? Kapag tayo po ay nakaharap sa mga takot, pagkalungkot o pagdadalamhati, alalahanin po natin ang Panginoong Hesus ang tumalo sa kamatayan. At siya po, no, ang makakasama po natin. Ang kamatayan po, hindi po ito wakas. Ito po ay simula lang ng bagong buhay na eternal life sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sunod po doon sa ating acronym na life ay yung letter I, invitation to believe. No? Tayo po ay inaanyayahan na tayo po ay magtiwala at maniwala sa ating Panginoon at manampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi po doon sa text, He that believeth in me,
Ang sino daw pong sumasampalataya sa akin, 'no? Yan po ang sabi ng ating Panginoon. Alam niyo po yung pangako ng muling pagkabuhay, ito po ay hindi po automatic na matatanggap po natin. Ito po ay, sa pamamagitan ng pananampalataya. Inaanyayahan po tayo ni Jesus na magtiwala po tayo sa Kanya. Hindi lamang sa isip, kundi sa puso, 'no? Hindi lang natin, hindi lang po ito ay parang i-imagine po natin. Ito talaga dapat ay tanggapin natin sa isip at sa puso po natin, okay? Ibig sabihin sa ugali, sa lahat ng bagay. Ang sabi po sa John 3:16, "Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." So kung sino man ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sabi naman po sa Romans 10:9, "If thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, thou shalt be saved." No? Kailangan po naman pahayag natin, hindi lang po sa isip natin, no? Hindi lang po sa puso natin, kailangan rin naman ay ipahayag natin sa ating pong mga labi, no? Na ang ating Panginoon, siya po ang tagapagligtas. So, hindi po natin itatago sa sarili po natin. Hindi natin ito kikimkimin. Kailangan po, tayo po ang magbibigay ng mensahe sa iba na ating Panginoon, siya po ang nagliligtas at siya po ang nagligtas sa atin. Okay? Sabi po ni Ellen White sa Education, page 253, "Faith is the hand that lays hold upon infinite power." No? Ang pananampalataya, ang siyang kamay na kumakapit sa walang hanggang kapangyarihan. Kaya dapat magkaroon tayo ng pananampalataya. Alam niyo po yung pananampalataya, ito po yung pagtanggap sa sinabi na ating Panginoong Diyos, hindi sa ating nararamdaman. No? Kaya nga, sino ang susundin natin? Nandiyan na ang banal na kasulatan. Tayo po ba ay makikinig pa sa ibang mga tao? No? May mga pagkakataon at madalas ay mali at iba yung interpretation, iba yung sinasabi ng ibang mga tao kaysa doon sa sinasabi sa banal na kasulatan. So sino ang aanuhin natin, iintindihin natin? Katulad lamang po ng ganito at halimbawa may nagkukuwentuhan kayo ng nakakatakot, no? Magkaroon ng mga multo-multo. May mga tao na magkukuwento po sila na nakita sila ng multo. Okay? May mga tao na magsasabi sila na huwag kang gagawa na ito dahil sa doon sa banda-banda doon merong white lady o mga ganyan-ganyan. Now, at yung iba naniniwala na yung mga multo sila po yung mga dating mga tao na namatay na at sinasabi nila ay sila yung mga kaluluwa, no? Pero alam niyo po, 'pag sinabi kasing kaluluwa, ito po ay ang ibig sabihin nito ay tao na may buhay. Okay? Nilalang ng ating Panginoon na may buhay. Okay? Hindi po yung espiritu, hindi po yung ikot-ikot diyan at hindi po natin nakikita, no? At sa horror merong mga ganun-ganon, no? Hindi po yun yung mga ghost. Hindi po yun. Actually, sa banal na kasulatan, ito pong mga spirito na to, these are the fallen angels, no? Sila po ay nag-aanyo ng mga multo para linlangin ang mga tao. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, no, na ang pananampalataya, ito po ay sa pagtanggap sa ating Panginoong Diyos. So kung titingnan po natin, kung iba ang sinasabi, kung ito ang sinasabi ng banal na kasulatan at iba yung sinasabi ng mga tao, anong papaniwalaan natin? Yung banal na kasulatan. No? Katulad ng, yun nga, yung balik tayo dun sa multo. Halimbawa, dinalaw ako ng tatay ko o ng lolo ko. No? Sinabi niya sa akin, ganito, huwag po kayo maniniwala, no? Dahil hindi babangon ang patay at hindi po iikot-ikot yung espiritu niya. Hindi makikipag-usap sa inyo dahil ang sabi sa banal na kasulatan, wala nang alam ang mga patay, no? Wala na silang karunungan. Kailangan po natin na maunawaan na ang lahat, no? At tayo po ay manalig at manampalataya sa ating Panginoon. Kailangan po natin na magtiwala sa Kanya, no? Sa bawat hakbang natin. Ang pananampalataya po kasi nag-uugnay po sa atin sa pinagmulan ng buhay, no? At nagbibigay ng buhay na walang hanggan.
Okay? Ang sunod po sa ating pong acronym, yung letter F, future hope and present power. No? Ang pananampalataya ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa at kasalukuyang kapangyarihan. Okay? Sabi po doon sa text, no, though he were dead, yet shall he live. No? Yun po pala ang pangako na kahit tayo daw po ay namatay, kapag tayo ay nasa na kay Kristo at nananalig sa Kanya, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang pangako ng ating Panginoong Kristo sa hinaharap at sa kasalukuyan. Ang buhay na walang hanggan po ay nagsisimula sa sandaling tayo ay manampalataya. Hindi lamang ito darating sa kaluwalhatian, kundi magkakaroon tayo ng tagumpay mismo ngayon. No? Dahil sa tayo ay makasalanan, pag tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo, nagkakaroon tayo ng buhay, panibagong buhay. No? At dyan na po nag-uumpisa ang buhay na walang hanggan. Ang meron lamang stage, no, kung saan either mamamatay kayo at madudugtungan yon pag dumating ang ating Panginoon, or hindi tayo mamamatay at tayo po ay buhay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Okay? So yan lang po yung dalawa, no, na maaaring maging tagumpay at kaluwalhatian sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sabi po sa 1 Thessalonians 4:16, the dead in Christ shall rise first. Okay? So ibig sabihin lahat ng mga nangamatay, no? Mali po yung iniisip ng ilan, ng karamihan, na kapag ikaw ay namatay, yung iyong kaluluwa, pupunta na doon sa langit. No? Kapag hindi ka masyadong mabait, pupunta ka sa limbo, no? Sa purgatorio. Pag ikaw naman ay masama, diretso ka doon sa impyerno. Hindi po ganun ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kapag tayo daw po ay namatay, babalik sa alabok ang ating pong katawan, yung hininga natin na binigay ng ating Panginoon kay Adan noon, no, na hiningahan ng butas na kanyang ilong, ng hininga ng buhay, ito po ay babalik sa ating Panginoon. Okay? Sabi po sa 1 Thessalonians 4:6, the dead in Christ shall rise first, no? Ang mga nangamatay kay Kristo ay mabubuhay na maguli. Ang sabi naman sa Ephesians 2:5-6, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. No? Tayo ay patay dahil po sa kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo gawa ng mabuti. Lahat ng ginagawa natin, it's like a filthy rag. No? Pero tayo ay binuhay ng ating Panginoong Kristo. No? Sabi sa Desire of Ages, page 787, to the believer, death is but a small matter. To him, the voice of God will call, awake, thou that sleepest, and arise from the dead. Di ba po? Maganda. Ang binabanggit po sa atin dito na pag-asa. No? Dahil sa tayo, minsan, pag hindi natin kilala ang ating Panginoon, natatakot po tayo sa kamatayan. Pero ngayong kilala natin ang ating Panginoon, hindi na tayo matatakot sa kamatayan. Sapagkat ito po ay isang yugto lamang. Meron pa pong kadugtong. Hindi po ito yung wakas. No? Ito lang ay parang close curtain. Halimbawa sa play, no? O close curtain lang. Pero darating yung second half, no, nung programa at mabubuhay ka ulit. Kaya nga, sa muling pagkabuhay, ito po ay hindi po doktrinang dapat nating pagtalunan. Ito po ay kapangyarihan, no, na ipinapaparana sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang parehong kapangyarihan po na ito, yung bumuhay kay Lazaro, ay nasa atin din, matatanggap din po natin ito, no? Huwag po tayong mabuhay na parang isang talunan, kundi mabuhay tayo ng muling pagkabuhay, nag-iisip, no, sa resurrection, sa second coming na ating Panginoon, at magsisimula po tayo na lubos na manalig sa ating Panginoon ngayon pa lamang. Okay? At ang pinakahuli, yung letter E, eternal assurance in Christ, no? Ito po yung kasiguraduhan sa walang hanggang buhay kay Kristo, no? Sabi po dun sa text, yet shall he live, no? Siya rin ay patuloy na mabubuhay. Alam niyo po, tsak
ang pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kamatayan ay wala ng huling salita. Kapag tayo ay binuhay na ng ating Panginoon, no, hindi pipi na at wala na ang kamatayan. Ang mga sumasampalataya sa ating Panginoon ay makakatiyak na hindi po tayo masisira. No? Magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa ating Panginoon. Sabi po sa John 5:24, "He that heareth my word and believeth hath everlasting life and shall not come into condemnation." So napaka-importante po talaga dito sa buhay po natin. Kung gusto natin ng buhay na walang hanggan, kailangan po ay makinig po tayo sa mga salita ng ating Panginoon at tayo po ay sumampalataya. Siya po ang buhay na walang hanggan. Ang sabi naman sa 1 Corinthians 15:55-57, "O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Thanks be to God who giveth all the victory through our Lord Jesus Christ." No? Ito po ang isang katanungan, o kamatayan, nasaan ang iyong tibo? O libingan, nasaan ang iyong tagumpay? No? O tayo po ay nagpapasalamat sa ating Panginoon na binigyan po tayo ng tagumpay, no, sa pamamagitan po niya na nagtalaga at nagbigay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Sabi po ni Ellen White sa Steps to Christ, "The life which Christ offers is divine, eternal, and unchangeable." No? Ang inaalok na buhay ng ating Panginoon, ito po ay banal, ito po ay walang hanggan, at hindi po ito nagbabago. No? Hindi po parang half ka lang. Kapag tayo po ay nakatanggap ng buhay sa ating Panginoon, ito po ay buhay na walang hanggan. At kung titingnan po natin sa mga mananampalataya, ang kamatayan ay pagbabago lamang ng tirahan, no? Mula sa katawang ito na makasalanan patungo sa katawang walang bahid ng kasalanan. Kaya nga, hindi po natin kailangang katakutan ang kamatayan o yung bukas na mangyayari. Ang buhay po na ibibigay sa ating Panginoon ay buhay na walang hanggan kapag tayo ay nanalig sa Kanya. Ang Kanyang pangako, no, kapayapaan sa ating pong puso. Kaya naman, kailangan po nating intindihin sa John 11:25, hindi lamang po ito pang-aliw, no, sa libingan. Ito po ay panawagan ng pananampalataya, pag-asa at katiyakan sa araw na darating. Okay. Si Jesus po mismo, no, hindi lamang siya guro. No? Siya po mismo ang buhay. Hindi lang niya sinabing, alam ko kung nasaan ang buhay. No? Hindi lamang po niya sinabi na eto ang sundin niyo para magkaroon kayo ng buhay. Ang sabi niyo po mismo, I am the life. No? Sapagkat siya po ang nabubuhay. No? Kaya ang ating haharapin ay napakagandang bukas. Kapag tayo po ay nagtiwala sa ating Panginoon, no, magkakaroon tayo ng pag-asa na muling mabubuhay. Kaya po tandaan, no, yung ating po acronym na LIFE, no, letter L, Lord over death. Ng ating Panginoong Jesucristo ay merong buhay, no, sa kabila po ng kamatayan. Letter I, invitation to believe. No? Inaanyayahan po tayo natin, Panginoon, na tayo po ay manampalataya. Yan po yung pangalawang putos. Yung pangatlo, future hope and present power. Maaari sigurong iniisip natin yung buhay na walang hanggan ay sa darating pang na panahon. Pero ngayon pa lang ay maaari tayong bigyan natin, Panginoon, ng kapangyarihan kung tayo ay mananalig. At panghuli, eternal assurance in Christ. No? Meron po tayong kasiguraduhan sa walang hanggang buhay kay Kristo. Kaya nga, tayo po ba ay humaharap sa mga takot o dalamhati o pagkawala? Pakinggan po natin ang tinig ng ating Panginoong Hesus. Ang sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. No? Hindi po kayang palitan ng libingan ang mga ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Tinubos po tayo ng ating Panginoon sa kanyang biyaya. Kaya kailangan po tayong manampalataya sa kanya. At ang kanyang buhay ay magiging sa atin.
ngayon, bukas, at magpakailanman. Kung tayo ay na kay Kristo, tayo po ay buhay. Sa katapusan, darating ang ating Panginoon, bubukas ang langit at tayo po ay magmamana ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal Diyos na nasa mga langit, muli po kaming lumalapit sa inyong banal na harapan. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kayo ang buhay. Na bagaman dito sa mundo ay nakikita po namin ang kamatayan. Maraming mga nadidisgrasya, mga nasasalanta ng bagyo, ng baha, ng landslide at kung ano-ano pa. O Panginoon, patuloy nawa kami ay manalig sa inyo. Upang kami kaharapin man namin ang kamatayan, hindi kami matatakot dahil kayo ang nagpapalakas sa amin. Kaya po Panginoon, patuloy na kami ay basbasan. Manalig ng lubos sa inyong banal na salita. At huwag nawa po itong bitawan, kundi ito ay lubos na hawakan at yakapin dahil nasa inyo lang ang buhay na walang hanggan. Muli po, maraming salamat Panginoon sa inyong patuloy na kasama sa amin pong pag-aaral. Nawa po ang inyong kapayapaan ang siyang aming maranasan sa aming pong buhay. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.